Ayun na. Magandang araw mga banateros. Ito na naman. Nandito na naman. Ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube Posty at your service. Magandang umaga, tanghali, gabi sa lahat ng mga kababayan natin nanonood dito sa Pilipinas hanggang sa mga karatig bayan natin dito sa Asia, mga nasa Canada, nasa Amerika, nasa Alaska, nasa Jupiter, Pluto, Mars, sa Middle East, sa Europe, lahat na. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. Kamusta naman ang inyong mga buhay? Kamusta naman ang inyong mga pamilya? Kamusta naman ang inyong mga araw? Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman, kupalan, walang kakwenta-kwentang mga bagay na naman nagagawin natin dito sa ating YouTube channel. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay batumulonan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga bobo sa Pilipinas. Mga tanga at mga sinungaling. Mga mambubudol, manloloko, mga walang isang salita. Mga tanga, walang utak. Mga tulo laway at mga amoy panis na laway ng mga kongresista. Patulog-tulog lang dyan sa Senado. Mga gunggong na mga Pilipino. Mga utak galunggong sa Pilipinas. Mga baugang utak. At mga ipinutok na lang sana sa kumot. Lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat. Mga walang silbi, switik, salot, sa buhin, dot palam ng sinto-sinto, baliw. Mga abnoy, sabog, batak, mga kaadik, pusher, kawatan, kurakot, magdanako, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno. Lahat ng mga maligno, impacto, masasamang espiritu, kampo ng demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Estas. Hello! Magandang araw mga bossing. Mag-follow po kayo sa ating Facebook page. Follow po kayo sa ating Facebook page, ang ating dalawang Facebook pages. Boss Dada Facebook page at Boss Dada 2.0. Hanapin niyo yun, yung Boss Dada, tapos merong TWO POINT. Mga ganon, no? Yung isang ko maarte eh. Isang channel ko, dami alam. At syempre, follow din po kayo dito. Subscribe din po kayo dito mga bossing sa ating YouTube channels. Dalawa po yan. Boss D, Boss Dada TV at ang Boss Dada Space 2.0. Mag-ano po kayo dyan. Mag-subscribe po kayo dyan. Masaya po sa mga channels na yan. Ang iyan, ano pa, mga balita natin. Ito, Sona na naman. Pero syempre, Sona tayo. Pakinggan natin itong balitang ito. Pagsusulat ni Bongbong ng kanyang Sona, halos tapos na. Excited ako talaga kung ano yung isusulat niya sa kanyang Sona. Sabi nga nung kanyang kalbo na PCO, Presidential Communications Officer, yung secretary ng PCO na hindi pa dumadaan sa Committee on Appointments na si Dave Gomez. Makinig kayo sa Sona ni Bongbong para malaman ninyo yung dami ng kanyang mga nagawa. Putang ina niyan. Si Pangulong Duterte, kung matatandaan ninyo, tinanong siya ng isang reporter, sabi sa kanya, Pangulong Duterte, sa tingin mo ba marami kang nagawa sa bayang Pilipinas? Sa tingin mo ba marami kang nagawa sa bayang Pilipinas? Alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, kung ako ang magsasabi ng mga nagawa ko sa bayang Pilipinas, para namang ang yabang ko noon. Nagbubuhat na ako ng sariling bangko noon. Hindi ba dapat ang sumagot kung marami ba akong nagawa sa Pilipinas, ikaw na nagtatanong sa akin? Tatanungin kita, marami ba akong nagawa? Kung marami akong nagawa, sa tingin mo, marami akong nagawa, hindi ka dapat magpasalamat sa akin kasi trabaho ko man yun. Pero kung sa tingin mo, wala akong nagawa, sorry, pasensya na. Hindi kita napasaya. Lumabas kayo, sabi niya, lumabas kayo, tumingin kayo sa paligid ninyo, tanungin ninyo mga sarili ninyo. Marami ba akong nagawa o marami ba nagawa si Pangulong Duterte para sa bayang Pilipinas? Huminga ka ng malalim. Ilabas mo ang cellphone mo. Ituwid mo yung mga kamay mo na ganun. Pag nahablot yung cellphone mo, ibig sabihin, wala akong nagawa sa para labanan ng krimen sa Pilipinas. Pero kung 2 oras na nagse-cellphone ka sa labas, hindi pa na-snatch yung cellphone mo katulad ngayon, baka may nagawa ako sa bayang Pilipinas. Tama?
YOH12, dyan sa Canada, salamat sa'yo. Mabuhay ka. At sana, dumami pa ang kalahi mo ngayong araw na ito. Dito sa chat natin. Tama? Oh. Lumabas ka. Tingnan mo yung lisensya mo. Ilan taon na yan? 10 na. Tingnan mo yung passport mo. Ilan taon na yan? 10 na. Marami pa bang drugs? Addict pa ba yung kapitbahay nyo? Tumaba na. Oh, dati, hindi ka proud na maging Pilipino. Proud ka na ba ngayon? Yun yung mga itatanong mo sa sarili mo eh. Umayos ba? Dumami ba yung mga kalsada? Oh, natugunan ko ba yung mga pangangailangan nyo noong panahon ng pandemya? Libre ba ang iyong bakuna? Natulungan ko ba ang isa sa iyong mga kamag-anak nung naospital dahil hindi ko ninakaw ang PhilHealth funds? Di ba? Ikaw mismo ang sasagot kung may nagawa ba presidente. Tanungin ko kayo, sa 4 na taon, walang bias. Huwag niyong isipin na mga Duterte supporter kayo. Pumikit kayo. Huminga kayo ng malalim. Paghinga nyo ng malalim, isipin nyo, halukayin nyo sa kaibut-ibuturan ng mga puso at mga balon-balunan ninyo. Tanungin ninyo ang mga sarili ninyo. May nagawa ba si Bongbong para sa akin? Ilagay nyo dyan sa comment section. Bilis, hindi na ako Bilis, pikit mata, hinga malalim, halukay ube. Tanong sa sarili, may nagawa ba si Bongbong sa akin, sa pamilya ko, sa barangay namin, at sa bayang Pilipinas? Lagay nyo dyan. Bilis! O, ilagay nyo dyan. Antayin ko yung mga sagot ninyo. Kasi baka meron, at least, baka may tayo baka meron tayong meron tayong nami-miss out eh. O. Putang ina niyan, wala daw. Walang nagawa, wala. Nakakahiya maging Pilipino sa Hong Kong. Tatay Digong is the great leader. Marcos is nothing. Huwag nyo nang pagkumparahin si Tatay Digong tsaka si Bongbong. Si Bongbong lang ilagay ninyo sa isip nyo, tapos mag-isip kayo ng mga magagandang bagay na nagawa niya, parang awa nyo na meron yan. Sigurado ako meron yan. Imposible namang wala. Meron yan. Ilagay nyo dyan kung meron. Hanapin nyo sa inyong mga puso. Sabi ni Putragis, happy huli ang mga adik sa barangay namin. Hoy, walang barangay dyan sa Amerika, tumigil ka. Nasa Amerika ka, Putragis, huwag kang makisali. Oh, wala talaga. Putang ina, pag singhot daw nila, utot yun na amoy nila, wala daw talaga. Bangungot. O yung isa daw, huminga na malalim, muntik binangungot. Meron nagawa, na-stress daw siya araw-araw. Wale. O, sana nanonood kayo ngayon, gobyerno. Ilan ba nanonood sa ating ngayon, dito sa ating live? O, nanonood ngayon, 3,000 mahigit. O, tinanong natin, anong sa 3,000 na yan, putang ina, walang ni isa nagsabi. Wala man ni isa nagsabi na may magandang nagawa yung presidente natin ngayon. Walang yan. Wala. Pagiging high lang siguro. Pahirapan ng mga Pilipino. Wala, may angry face. Meron, boss di, ang taas ng dollars. Ayan na. Walang yan, taas ng dollars, ha? Swerte na may mga dollar account. Si Coach Oli may dollar account pa naman yun. Sana all. Wale. Pinahirapan naman. Wala talaga, oh. Wala kahit isa. Ano ba naman yan? Sobra naman kayo. Ako, sisingot ako malalim. May nagawa ba si Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas? Meron! May nagawa siya. Napalaganap niya ang pagnanakaw sa Pilipinas. Tek yan. Sige, ilagay nyo dyan mga comment nyo. Ito, Sona na naman. Magsusulat siya. Hindi ko alam kung anong susulatin niya. So, yun, sabi ni Dave Gomez, makinig kayo para malaman nyo kung may nagawa ba, na maraming nagawa si Pangulong Duterte, si Pangulong Marcos. Bakit kailangan pa niyang sabihin kung ano yung mga nagawa niya? Bakit hindi natin kaya sa sarili natin na mahanap kung may nagawa ba siya? Wala eh. So, ibig sabihin, sa Lunes, mambubudol na naman si Bongbong. Sa Lunes, sasabihin na naman ni Bongbong, ini-expect ko na to, maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Maraming mga partners, maraming mga investor sa Pilipinas. Bumaba ang crime rate sa Pilipinas. Tumaas ang presyo ng droga dahil wala ng droga. Ubos na ang mga kriminal at ang mga komunista at terorista, ang mga NPA, nagsisipagsukuan na sila lahat, hindi na sila nadagdagan. Mataas na po ang moral ng mga Pilipino. Pucha yan, pagka pumunta sila sa ibang bansa, nakalagay sa mga t-shirt nila, Pilipino ako and I'm proud. At yung South China Sea atin na.
Nakuha na natin, ibinigay na sa atin ng China. O at saka yung mga bilihin, halos libre na sa Pilipinas. Pucha yan, yung mga agricultural products natin, halos tinatapon na sa sobrang dami. Siksik, liglig, umaapaw, grabe. Tayo ang pinakamayaman na bansa sa buong planeta na pwede na nating bilhin ang lahat ng bansa sa buong mundo sa sobrang yaman natin. Oo nga po, tragis, brown out na naman dito sa chat natin. Walang hiya na yan. Brown out ba? Ha? Masyado naman kayo. Ha, ang hirap magsalita dito ha, tas ang dilim-dilim, wala ako makita. Lahat yan pagdating ng Lunes, yan yung mga sasabihin ni Bongbong. Maniwala kayo. Inuunahan ko na kayo. Ay, manood kayo. Yun lang din masasabihin yan. Mag-aalamano yan. Sabi ni Putragis, last live na natin to, magre-record na lang ako ulit. Ganun din naman. Oh, sige, Bongbong, anong mga sinulat mo? Sona na naman. O, sabi ko, sana naman. O, yung Sona, sana. Sana talaga. Sana naman. Bago matapos, Bongbong. Magsabi ka naman ng totoo. Okay lang sa amin kung sabihin mo sa Sona mo, bagsak ang ekonomiya. Magnanakaw ang mga kongresista. Tumaas ang krimen. Ang dami na namang mga adik. Okay man lang sa amin kung yan ang sasabihin mo kasi naintindihan namin, hindi mo talaga kaya, mahina ka talaga gunggong ka talaga kaya naintindihan man namin, sir. Kaya lang, di ka naman namin pwedeng patanggal dyan kasi nanalo ka sa eleksyon. Demokrasya man dito sa Pilipinas, di ba, Lulu O2? Dyan sa Amerika, salamat at pinaliwanag mo ang ating buhay. Oh, di ba? Oh, kung yun ang sasabihin mo, na tayo, mahal ang bilihin, hindi ko nagawa yung aking pamilyong-milyong pabahay, hindi ko rin nagawa at hirap na hirap akong gawin na yung 20 pesos na kilo ng bigas. Hindi ko talaga kaya, pasensya na. Hindi ko talaga kaya sorry. Pero hindi ako magre-resign, hintayin nyo na lang 2028. Mag-i-endorso ulit ako ng panibagong kandidato na magnanakaw sa inyo na mas marami pa. At ipapakulong ang mga Duterte. Kung ganun ang sasabihin mo, ma-appreciate pa namin O at least nagsasabi ka ng totoo. O pero yung lokohin mo taong bayan, maganda Pilipinas, mababa crime rate. Maganda ekonomiya, tapos yung dolyar ganyan kababa. Ay, ganyan kataas ang dolyar, bagsak ang Pilipino. Tapos, wala nang baha sa Pilipinas, tapos konting ulan lang, binabaha na. Sabi ko nga sa inyo, dyan sa Davao, okay man lang na binabaha, pero ang maganda dyan, mabilis, mawala yung baha. At saka, naka-ready yung LGU ng Davao na nandiyan dyan kaagad sila sa oras ng pangangailangan. Ang problema dito sa Maynila, wala namang bundok dito. Wala namang bundok dito, puta baha ng baha. Dun sa Davao, kaya sumobra dami ng baha, umulan ng umulan dyan sa Mount Apo, sa bundok, kaya boom, bumulusok. Pag bulusok nun, puta, biglang sumabog ang maliwanag sa chatbox natin. Si Esmeralda Basay. Si Esmeralda Basay ang bumuhay ng natutulog na kaluluwa ng lahat ng mga banateros ngayong araw. Ibang klase. Yan, ganyan dapat ang mga Pilipino. Ganyan dapat ang mga Pilipino, gawing maliwanag ang buhay nating pare-pareho. Kung lahat ng tao katulad ni Esmeralda Basay, sigurado ako, maalwan ang buhay ng mga Pilipino. Kung lahat sana ay nakakaluwag katulad ni Esmeralda Basay, di sana walang problema ang bayan natin Pilipinas. Diba? Maraming salamat sa Esmeralda Basay. Isa ka talagang alamat, mahusay ka. Ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Oo, palagay ko, nung dati mong buhay, isa kang santo. Susulat ako sa Vatican para gawin kang santo. Isama mo na si Ivy Rose Sena. Isama mo na si Ivy Rose Sena at saka itong si Rezel Peña. Si Bel Aguilar, isama mo na din. Happy Sunday, Lunes, Sabado pa lang, Sunday na. Ang lupit. Mabuhay kayong lahat. Lahat kayo, sana dumami yung mga lahi ninyo. Kung hindi kayo kayang anakan ng mga asawa nyo ng 10, mag-asawa pa kayo ng 5. Para magkaanak kayong mga 30. Mabuhay kayong lahat. Ang gagaling nyo talaga. Hindi ba? Ganon. Diretso na natin to si Bongbong. Korupsyon, partikular hindi ba? Sinasabi ko pa rin sa Davao. Yung sa Davao na yan, mga bossing, matindi yung bagyo, matindi yung ulan. Pero nakita mo kagad yung rescuer nila, nandoon kagad, di ba? Marami bang mga namatay? Di ba? Nailigtas nila yung mga tao. Kasi ang force of nature, hindi mo man yan kayang pigilan. Ang baha, hindi mo yan kayang pigilan. May flood control o wala, hindi mo mapipigilan talaga yung dami ng tubig na itinatapon ni Mother Nature sa atin. Ang tanong dito is,
gaano ba tayo kahanda sa pagka itinapon niya yan. Doon magaling ang Davao City kasi handang-handa sila sa mga ganyang klase ng dilubyo. Pag dito yan nangyari, patay na naman mga Pilipino niyan. Hindi naman issue dito yung pagbabaha eh. Ang issue dito, supposedly, hindi ganyan kabaha kung maayos yung mga flood control natin. In the event, in the case, si the Book of Juan, in the case, dumami ang lahi ni Book of Juan at talagang nagsabog siya ng maraming blessing sa mundo. Maraming salamat sa iyo, Book of Juan, ha. Oh, pero in the case na bumuhos ang maraming ulan, kailangan kung hindi kaya nung flood control project mo, yung sobrang dami, kailangan ready yung LGU para iligtas ang mga dapat na mailigtas at mapupunta sa sakuna. Ganun yun. Dito sa atin, hindi, puta. Umihilang yung 3 daga eh. Baha na dyan sa Espanya, puta. Kaya nga ako bumili, kaya ang mga sasakyan ko malalaki. Hindi na ako bumili ng kotse kasi dati, ang sasakyan ko, kotse lang. Oo, wala na yun. Wala na yung kotse na lulubog sa baha yun, kaya bumili ko, matataas na. Kailangan mo na ng hagdanan ng kasing taas ng ng 2 palapag para makakit ka sa sasakyan ko. Sobrang baha dito sa Maynila. Oh. Baha, pucha yan. Nandito lahat ng pera sa Metro Manila. Tapos bumaba, wala mang bundok dito. Oh. Diyan sa Davao, nandiyan ang dagat. Nandiyan ang mga kabukiran. May bundok pa. Talaga naman lintik pagka lintik pagka bumagyo at dinilubyo diyan. Pero ready sila. Yun ang maganda. Good morning. Bakit nakakairita yung mukha ni... Sino yan yung ballpoint man? Yung yung mukhang taong grasa? Lazy gaming full of just stories? Ewan ko, putang ina, libre naman maligo. Wala bang tubig sa kanila? Ang lalagkit. Sabi ko nga sa inyo eh. Kung paligsahan ng patangahan at saka papangitan, panalo na yung mga vlogger ni Bongbong eh. Ang bobobo na, ang papangit pa. Ang dudumi pa. Walang hiya na yan. Diretso na tayo. Sa flood control scandal, ang nangungunang issue na gustong marinig ng mga Pilipino sa ika-5 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Pero kasama nga ba yan sa kanyang tatalakayin? Ang sagot ni PBBM nasa Frontline Report ni Maricel Halili. Are you done writing the script? Are you writing the script, sir? Sabi ni Maggie, 8715. Good evening from Vancouver, Canada, Boss Dada. Sana sa ending ng SONA ni Bongbong ay resign. Libre mang mangarap. Malay mo naman, hindi natin alam kung ano takbo ng isip ng tao. Siyempre ito, tuspok na utak nito kung ano-ano naiisip nito. Baka malay mo sabihin niya yan. Malay mo magkatotoo yan. Diba, Ivy Larisma? Maraming salamat sa iyo, Ivy Larisma. Are you done writing the script, sir? Tinanong siya kung tapos na yung pagsusulat. Puta, proud na proud si Tanga, tapos na ba yung pagsusulat mo ng kasinungalingan, Bongbong? I'm never done. Until 1 hour before the zone, I'm still changing it, Hindi daw na matapos-tapos. Paano mo matatapos? Wala ka naman ilalagay. Hindi daw niya matapos-tapos hanggang sa huling minuto daw. Bago yung kanyang SONA, may mga pinapalit-palitan pa siya. Putang inang yan, sa Lunes pa SONA na-foresee mo na kagad kung anong gagawin mo. Kung ganun kagunggong itong tao na ito, pwede naman niya sabihin, sir, malapit na ba matapos? Malapit na. Fine-tune ko na lang yung mga bits and pieces nung mga proyekto natin. Sinasama ko yung mga tapos kinakausap ko na yung mga cabinet secretary. Waiting pa ako dun sa mga reports para makumpleto natin yung speech natin sa SONA, yung mga sasabihin natin sa taong bayan, yung mga ipagmamalaki natin. Pero sabihin mo na, hindi matatapos yan. Hanggang sa huling minuto, bago ko sumampa ron, pinabago-bago ko pa yan. Baliw ang putragis. Baliw yarn. Saan ka makakita ng ganyan? Alam mo talagang hindi siya nagsusulat eh. Alam mo talagang wala siyang ginagawa eh. Sinong ulol ang nagsusulat? Tapos, hindi matatapos daw yung sinusulat niya. Hindi mo alam, Bongbong, kung anong isusulat mo. Gawa nang wala ka namang alam talaga, wala ka man nagawa. Bukod sa nagpunta ka sa Amerika, nagpunta ka sa ganitong bansa, nagpunta ka sa ganyang bansa, kakausapin mo nga lang si Secretary Rubio ng Amerika eh. I-welcome mo lang siya sa Pilipinas, hindi mo pa magawa-gawa, hindi mo pa matapos-tapos, di ba, Mr. Jomar 17? Hindi mo pa matapos-tapos, tapos ito sinusulat mo, sinungaling ka talaga. Walang sinulat ito. Walang sinulat ito, maniwala kayo. Walang sinulat yan. Because of course we want it to be perfect. Yan ang sagot. We wanted to be perfect. Putang ina, sa lahat naman ng perfect, ikaw yung walang nagawa talaga. Gusto daw niya perfect. Sir, there's no such thing as perfect. No.
You are even far from being mediocre. Alam mo yung pagiging substandard, mas mababa ka pa sa substandard, boss. Kaya sabi mong perfect, walang perfect sa'yo. Kung meron ka mang isang bagay na naperpekto, yan yung gawin yung trabaho ni Lupin III. Oo, yung maging kawatan. Diyan lang kayo naging perpekto. Pero sa pagsisilbi sa taong bayan, wala. O mas masahol pa kayo sa Ghost Project. Ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sinusulat na speech para sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA sa Lunes. Kumbaga, polishing na lang siya. On the whole, yes. On the whole, I would say the actual language Pag tumingin yan sa taas, alam mo nagsisinungaling. Tumingin sa taas eh. is 90+% done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short. That we have everything that. Bakit mo ka pa kailangang sabihin to? O nandiyan ka, tinanong ka. Sir, how's your speech? Is it done na yung speech mo sa Monday? It's almost done. It's almost done. We're just fine-tuning it. Pero yung kung ano-ano pa yung sasabihin mo, we're still checking if it's gonna be short, if it's gonna be long. Yung marami ka pang ganyan sinasabi, putang ina, alam mo na nagdadahilan ka na lang, wala. Wala ito, boy. Ganyan, putya, pagka nag-imbestiga ako ng empleyado ko dati, ganyan eh. Ano nangyari rito? Ano nangyari rito sa issue na to? Bakit nag-email tong kliyente? Anong nangyari dyan? Bella Gutib, maraming salamat sa iyo dyan sa UAE. Pagka ang daming sinasabi nun, sir, kasi ganito yan. Nung umpisa, ganyan. Pagka ginanon ako na, putang ina, sinacharot ako nito. Patay to sa akin. Ganun ba? Sige. Umupo ka na, i-review ko to. Patay ka sa akin. Sabi mo sa akin kanina, ganun. Bakit ganun? Hindi, sir, kasi ganyan. Yung maraming mga dahilan, maraming mga sinasabi, mapalabok, wala yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, si Matibag nung nakaraan, pag tinanong mo si Matibag, yes or no, kung ano-ano pa sinasabi. Yung nakaraang testigo nila, yung isa abogado na taga-NBI din, pag tinatanong mo, hindi siya makasagot ng diretso. Yung una, ganun din. Si Luistro, nung tinatanong ni Robin Padilla, hindi rin makasagot ng diretso. Alam nila kasi na wala silang sasabihin tama. Kaya kailangan, damihan nila yung salita para hindi mo masyadong maintindihan. Mabore ka. Hindi mo maintindihan yung sagot nila. Diba? Femoryo ka, dyan sa Japan. Kamusta, boss Dada? Mabuhay ang Banateros. Mabuhay ka rin hanggang gusto mo. Gusto mo mga 100 years old. Mabuhay ka. Mapalabok. Ganyan ang ginagawa. Palpak yan pagka ganyan. That we want to talk about is already. Sabi ni PBBM, ang SONA ay report sa bayan, kaya plano niyang ilatag ang mga pagtugon ng gobyerno sa kabila ng external forces. Bukod sa bagyo at lindol, malaking balakid sa administrasyon sa nakalipas na taon ang krisis sa langis dulot ng gulo sa Middle East. Our response has been Paano mo sasabihin na magiging perfect yung yung iyong speech kung may mga ganito tayong problema? Problema tayo sa gera dyan, ang mahal ng gasolina, grabe naman diesel ngayon, 80 plus na naman. Oo, walang hiya yan. Yung sasakyan ko na diesel, di ko na gagamitin na naman pagka ganyan. Ang mahal na naman. So alam mo, mayroon tayong shortage sa pagkain, swine flu, di ba? Nai-infect yung mga baboy natin dito, yung production natin ng mga agricultural products, bagsak. Paano magiging perfect yung speech nito ni Bongbong? Siguro, kung magsisinungaling siya, ay kung sasabihin niya lahat ng mga kademonyohan na ginawa niya sa Pilipinas, perfecto yung magiging speech niya. Pero kung maghuhugas kamay lang na naman to, kung ano-ano na mga sasabihin nitong kasinungalingan, paano magiging perfect na sinungalingan yan? Has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose, and I know that it has helped people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. Pero kung taong bayan ang tatanungin, ang inaabangan sa SONA ang usad sa investigasyon sa trilyong pisong flood control scandal. Base sa ginawang Pulse Asia survey mula June 28 hanggang July 6, 29.8% Imagine, yung paglaban sa korupsyon, 29.9%. Yung flood control scandal, 18%. Abot kayang bilihin, 18%. Nandiyan ba yung impeachment ni BP Sara? Nandiyan yung impeachment ni VP Sara. So, sa tingin nyo ba, nanonood yung mga tao sa impeachment ni VP Sara dahil gusto nilang malaman kung nagnakaw talaga si Inday Sara o hindi? Alam nyo ba kung bakit nanonood ang mga tao sa impeachment proceedings?
Kasi gusto nilang makita kung gaano magmukhang tanga itong prosecution at itong mga congressman na mga magnanakaw na ito. Yun ang gusto ng tao. O, nakita ba dyan? Survey ito kung anong gustong pag-usapan ng bayan. O, edi sana nandiyan din yung impeachment. Kasi kung ano yung gustong pag-usapan ng bayan, yan yung problema ng bayang Pilipinas. Duterte ba problema ng bayang Pilipinas? Si Inday Sara ba problema ng bayang Pilipinas? Alam ko, problema ang mga Duterte ng mga kawatan, magnanakaw, adik, tsaka mga komunista at terorista sa Pilipinas. Pero, hindi sila ang cause ng pagbagsak ng presyo ng bilihin, pagtaas pala ng presyo ng bilihin, pagbagsak ng ekonomiya, pagsirit ng presyo ng gasolina, kahirapan, unemployment, peace and order. Oh, tapos biglang darating si Edna Edano. Mali pala, si Edna Sedano. Darating si Edna Sedano, meron siyang baon. Yung baon niya napakasarap. O hindi ba, papalakpakan natin si Edna Sedano. Napakahusay mo, Edna. Alam mo, Edna, alam ko talaga. Alam ko talaga kung gaano ka kabait. Oo, ramdam na ramdam ko, malapit ka sa puso ko, magaan ang loob ko sa'yo talaga. Kahit hindi pa tayo nakikita, parang soulmate tayo. Ramdam na ramdam ko yan, Edna, kung gaano ka kabait. Ako mababait ang puso ko sa mga mababait na tao eh. Oo, talagang alam mo man, napapamahal ako sa mga ganyan tao. Edna, mahal na kita. Mabuhay ka. Hanggang gusto mo. O, Kong Dada. Grabe naman si Kong Dada. Pupunta ba kayo sa rally sa Monday? Saan rally? Saan tayo magrarally na naman? Kakadismiss lang ng kaso namin kay Trillanes. Kakadismiss lang ng kaso namin kay Trillanes. Gusto niyo naman kami makasuhan. Buti pa si Josephine Gueco. Boss Dada, mahal namin ang Pilipinas pero sa ngayon ang hirap piliin dahil sa korupsyon ng gobyerno. Matindi ang script sa pagpapaikot sa isip ng Pinoy. Ay nako, sinabi mo pa Josephine Gueco. Nako, pag-usapan natin yan Josephine Gueco. Pagka ganyan, yun mga gusto kong tinatapik, yung mga ganyan makukulay ng mga bagay-bagay. Maraming salamat sa yung suporta Josephine Gueco ha, dyan sa Canada ha. Alam ko naman kayong mga taga-Canada talaga namang mauunlad ang inyong mga buhay at talaga namang masasarap ang inyong mga buhay. Nakakainggit kasi kami mga Pilipino dito sa Pilipinas, hirap na hirap kami. Oo, buti pa kayo dyan. Napakapalad ninyo kaya maraming salamat dahil yung inyong magandang kapalaran ay sinishare nyo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, lalong-lalo kay Boss Dada na naghihikahos ang buhay. Oh, ayan, wala yung impeachment ni Inday dyan. Ibig sabihin, hindi interesado ang mga tao dyan sa impeachment ni Inday. Kaya yung sinasabi ninyo na wala, hindi konektado sa taas ng trust rating ni Inday yung impeachment. Mga ulul. Putang ina ninyo, nanonood ang tao dyan sa impeachment. Kaya makikita nyo yung mga comment section kahit sa mga mainstream media. Makikita nyo yung mga comment section yung pinagmumura kayong lahat. Makabawi man lang kami. Putang ina ninyo. Live na makita ninyo yung mga mura namin. Kasi nanonood din ng live stream yung mga yan, mga congressman na yan, habang mga nakaupo yan, pinapanood nila, tinan nga natin yung mga comment ng tao sa live. Ay puta, minumura tayo. Wala, ayaw ng taong bayan dyan sa flood control, dyan sa ano na yan, sa impeachment. Ang gusto nila, flood control, abot kayong bilihin, paglaban sa corruption, yun yung gusto nilang discuss ninyo, bongbong. Patigil mo na yung ano na yan, yung impeachment na yan. Nagsasayang kayo ng pera, mga walang hiya kayo. Halos 30% ng 2,400 respondents ang gustong marinig ang update sa pagsugpo ng administrasyon sa korupsyon, partikular na sa flood control scandal. Pangalawa sa mga gustong marinig ang tungkol sa abot kayang bilihin. Pero nang tanungin si PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang zona, matipid ang sagot ng Pangulo. Hindi, puta, napalunok eh. Kasama ba yung flood control, sir, sa speech? Putang ina, natais siya oh. O, kita mo kung paano niya pinaglalaroan ng mga Pilipino. Tingnan mo yung mukha niya. Putang ina, matutuwa ka sa mukha niya, ganyan. Alam mong walang alaman ng utak? Hindi ka ba mapipikon yan? O, kasama ba yung flood control sa iyong, sa iyong speech? Ano sagot? Abangan ang susunod na kapanada. Tangina, di ba? Ginagawa niyang joke. Pagdating sa flood control, ginagawa niyang katatawanan. Puta, nakakatawa ba yan, bongbong? Nakakatawa ba yan? Ninakawan ng trilyon-trilyon yung sambayan ng Pilipino tapos patawa-tawa kapag tinanong sa inyo. Dapat nga, pagdating dyan, nagagalit ka eh. Di ba magagalit ka? Sir, kasama ba yung flood control? Putang ina, abangan nyo. Abangan nyo. Putang ina, papangalanan ko lahat ng mga magnanakaw sa Pilipinas dyan. Putang ina nyo. Di ba? Dapat nga magagalit ka. Pero puta, tumawa. Abangan. Tang ina, para sa kanya, telenovela itong pagnanakaw sa flood control eh. Abnormal, di ba? Baliw. Baliw. Oh, ulitin natin yung part na yun. Oh, sir. Ano ba? Ano ba yung yung sa flood control ba, yung mga pagnanakaw sa bayan, kasama ba?
Tinan yung reaksyon. Di ba kanina tinatanong siya tungkol sa speech. Seryoso siya. Na ginagawa namin mga ganito, mga ganyan. Tapos yung tinanong siya sa flood control scandal, tumawa. Nakakatawa yan? Ha? Nakakatawa yan? Baliw lang ang matatawa dyan. Abnormal lang ang matatawa dyan sa issue na yan. Dyan nga galit na galit ang taong bayan tapos pinaglalaruan lang ng mokong na ito. So dito mo talaga makikita, hindi talaga priority nitong administrasyon ni Bongbong na isolve ang problema ng flood control. Pinagtatawanan kayo. Habang sinisigaw nyo, flood control, magnanakaw yung mga, puta, pinagtatawanan kayo. Ganyan kayo paglaruan yan. Bumoto pa kayo ulit ng isang ganyan, parang awa nyo na. Pag tumakbo si Lisa Marcos, iboto nyo. Pag tumakbo si Sandro Marcos, kahit wala pa siya sa tamang edad, iboto nyo. Oo, iboto nyo lahat ng mga Marcos, parang awa nyo na, para magka-leche-leche talaga bayang Pilipinas. Masaya kayo dyan. Diba? Loko-loko, diba? Oh. Tingin sa PBBM kung kasama ang flood control sa kanyang sona, matipid ang sagot ng Pangulo. Abangan ang susunod na kabanata. Alam mo, matatawa ka sa ganun? Ako talaga, I really take offense sa mga ganyan. Komedyante ako. Pinapatawa ko kayo. Pero pag ganito kaseryosong bagay, putang ina, tanatarantado talaga tayo, no? Magagalit. Ako, as much as possible, dito sa channel natin, ayaw ko na kayong matoksikan. Kaya nga pinapatawa ko kayo. Nagpapatawa ko rito. Para at least kahit na narinig natin, pangit yung balita, medyo magaan nating natatanggap dahil tinatawanan natin. Pero yung pagtawanan nito, yung kahirapan natin, yung mga pang-aabuso sa atin ng mga magnanakaw, pagtawanan lang niya ng ganyan. Kalabisan na yan. Matindi karma niyan, Bongbong. Matindi karma niyan. No wonder. Ang dami nagdadasal na sana huling good night mo na ngayong gabi. Ang dami nagdadasal na ganyan dahil putsang inang tinatarantado mo mga Pilipino eh. Ano naman masasabi nito mga putang ina mga komunista na ito? Patikim naman ng kilos protesta ang iba't ibang grupo na nakatakdang sumabay sa sona sa Quezon City kanina. Sahod! Presyo! Ang ina nyo? Puro kayo ganyan, lilima naman kayo. Tarantado kayo. Putang ina, si Sara lang naman gusto nyo patanggal. Mga gunggong tong mga hayop na ito eh. Oh, ano pa mga balita patungkol dyan sa sa flood control ay sa SONA. Ikalimang SONA ng Pangulo. Ito, play natin. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, base sa survey, malinaw ang wish list ng taong bayan sa ikalimang sona ng Pangulo at matupad naman kaya ito. Pero bago mo sagutin, yun nga, kare-report lang ni Mon, Maricel, na sinampahan na ng kaso itong dating Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Inaasahan ba natin na magiging laman din ito bilang achievement, quote-unquote, ng Pangulo sa kanyang sona? Alam mo, bago ko sagutin yan, Chigi, banggitin ko muna yung lumabas na Pulse Asia Survey na ginawa mula June 28 hanggang July 6 ng taong ito. Meron itong 2,400 respondents at tinanong itong mga respondents na to kung ano-ano bang mga paksa yung gusto nilang marinig sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Medyo mahaba-haba yung listahan pero yung tatlong top issues na lamang yung ating babanggitin. Of course, nangunguna dyan sa may pinakamataas na porsyento na gusto nilang marinig ay yung pananagutan niya o yung issue ng Crush ko to, si Maricel Halili. Maricel Halili, mag-date nga tayo. Pakainin kita ng steak. Steak ni Boss Dada. corruption. Under that issue of corruption, meron silang usapin tungkol sa general corruption at merong usapin tungkol nga dyan sa pananagutan sa flood control projects. But of course, hindi mawawala yung mga malalapit sa sikmura na issue, yung tungkol sa abot kayang halaga. So iyan yung mga top issues na gustong marinig ng mga kababayan natin base dun sa survey sa sona ng Pangulo sa Lunes. Pero syempre kanina natanong si Pangulong Marcos, magiging laman nga ba ng kanyang sona etong tungkol sa flood control issues? Maikli lang yung sagot niya, pakinggan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Maikli lang ang sagot niya. Ibalita nyo naman na pinagtawanan lang niya yung tanong. Hindi lang yung maikli sagot. Yung manner ng pagsagot niya, sa tingin natin, hindi talaga siya seryoso. Hindi siya seryoso sa paglaban sa pag-expose sa flood control. Natatawa siya. Kasi nga, putyang ina, sila yan. Pinagtatawanan niya yung issue na yan ng flood control kasi nga, putya, sila yan eh.
Kung meron siyang pinakamalaking panluloko na ginagawa, yan yung i-divert yung mga mata ninyo from flood control to, hindi nga niya kayang sagutin eh. Kasama ba sir yung flood control scandal? Hindi niya kayang isama yan sa kanyang sa kanyang speech kasi nga siya yan eh. Siya yan, sila yan. Yan ang mastermind. Tanginan yan. Pwede mo ba naman? Tanga na lang ang maniniwala na walang kinalaman ito. Pero Jiggy, ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos na para sa kanya, ang State of the Nation Address ay report sa mga taong bayan. Kaya ilalahad daw niya yung mga tugon ng pamahalaan, especially dun sa mga external issues, external forces na hindi naman inaasahan nakakaharapin ng administrasyon. Doon sa naunang paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi niya na itong mga external forces na to kabilang na yung mga kalamidad like yung typhoon, yung lindol na naranasan doon sa iba't ubang lugar dito sa Pilipinas, and of course, isa doon sa pinaka-challenging na kinaharap nga ng administrasyon ay yung krisis sa langis na dulot ng gulong nangyari dyan sa Middle East. Narito yung sinabi ni PBBM. I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our. Tingnan mo paano niya sagutin pagdating sa pagdating sa gera sa Middle East, pagtaas ng presyo ng gasolina. Tingnan mo kung gano'n siya kaseryoso. Alam natin na kahit papaano gusto niyang solusyonan, kaya lang tanga man to, wala man masosolusyonan talaga to. Pero nakita mo seryoso siya pagdating sa usapan na yun. Bakit sa usapin ng flood control, bakit siya tumatawa? Anong nakakatawa sa flood control? Trilyon-trilyon pera ng mga Pilipino ang ninanakaw. Maraming buhay nang nawala dahil sa mga baha. Tapos natatawa siya. Pero dito, sa usapin ng Middle East gera, seryoso siya. Oh. It's an indication, clear sign, na ito si Bongbong Marcos, mastermind talaga ng flood control. Oh, sa actions niya, oh, 'di ba? MSLESC. Maraming salamat sa iyo, mabuhay ka. Yun lang. History where we are buffeted by all of these external forces, but nonetheless our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. Pero syempre, nang makausap natin si Pangulong Marcos kanina sa Pampanga, kasama niya si DPWH Secretary Vince Dizon. Kaya Uy, tatakbo daw to si Vince Dizon, presidente ha. Vince Dizon, 0.01%. Putsa ngayon pa lang, kung tatakbo ka, gawin mo na. Simulan mo na tumakbo. Tangina na, bilib ako kay Risa Ontiveros ha. Meron death threat si Risa Ontiveros. Iimbestigan daw ng NBI yung death threat ni Risa Ontiveros. Sabi ko nga sa inyo, baka marami pang Pilipino mauna pa mamatay pag nakita mo ka ni Ontiveros sa inis eh. Si Ontiveros ang threat sa ating mga Pilipino, maniwala kayo. Wala, hindi tayo threat sa kanya. Ang threat lang tayo sa sa pangarap niya maging presidente kasi hindi naman tayo papayag maging presidente si Risa Ontiveros. Pero threat si Risa Ontiveros sa atin. Imaginein mo, sobrang tanga ng tao na yan. Pag yan na naging presidente ng Pilipinas, kawawa tayo. Tanga na si Bongbong, mas tanga pa yan. So kung meron mang threat sa buhay ng bawat isa, mas threat sila sa buhay natin kesa tayo maging threat sa kanila. Ang gusto lang naman natin, magsilayasan yan sa Pilipinas sa mga hudas na yan eh. Sino magpaplano sa buhay ni Risa Ontiveros? Wala namang kwenta buhay niyan. Wala namang kwenta pagkatao niyan. Sinong gago? Interesado ako, sana mahuli ng NBI kung sino yung nagbabanta sa buhay ni Risa Ontiveros. Kokotongan ko lang, kokonyatan ko. Huy, pinagbabantaan mo pa yan? Pinagbabantaan mo pa yan, irrelevant man yan. Pinagbabantaan mo pa yan si Risa, hindi naman mananalo yan. Tangina niya sa Senado, sa pagkasenador nga, laging kulelat yan, laging sa 12 yan eh. Tangina niyan. Huwag mo nang pansinin yan. Pinagpaplanuhan niyo pa yung buhay niyan, wala namang kwenta buhay niyan. Palabas lang daw ni Risa yan para sabi nito, ng comment, di ako nagsabi nun. Palabas lang ni Risa yan para maawa sa kanya. O baka sakali, yung 0.1 niya, maging 0.2 na. Baka tumaas ng 2%, walang hiya na yan. Huwag na kayo umasa. Ito pa isang bobong Barbers na ito. Ito si Barbers, tanga talaga. Yung 57% daw ni Inday Sara na trust rating, approval rating, kung ano man. Indikasyon daw yan na merong 43% ng mga Pilipino. 43% ba? O sabihin na natin, sa 37%. Na meron daw 63% ng mga Pilipino na ayaw sa kanya. Bobong putang na mathematics. Paano naging mga abogado at congressman to mga abnormal na ito?
Ang taas ng trust rating ni Inday, 37. Kino-consider niya na yung 63 na hindi niya nakuha na porsyento, lahat yun galit kay Inday, bobo. Yung ganun. Tanga. Putang ina doon, yung iba doon, wala lang pakialam. Pero lahat yan boboto. At sigurado ako boboto yan lahat kay Inday. Dahil pag nagtanong ka nga sa 10 tao, pag nagtanong ka sa 10 tao, 3 ang may gusto kay Inday. Tapos, ang may gusto kay Bongbong, wala. Negative eh. Ang inang mathematics yan. Yung iba dyan, undecided. Yung iba dyan, may sarili silang mga kandidato. O yung iba dyan, walang pakialam. Putang ina, hindi yan ibig sabihin, lahat ng numero na hindi nakuha ni Inday, ayaw sa kanya. Maaring ayaw pa muna ngayon magsalita. But at the end of the day, boboto lahat yan. At boboto yan according sa kung ano yung mga na alam nila na tama at mali. Tangina niyan. Alam nga na bumoto yan sa negative 17. Alam nga na bumoto yan sa negative 01. Okay nang ina niya. Siyempre boboto yan doon sa mataas ang probability of winning. Si Inday Sara yung at 37%. Kung di ba kayo mga gago? Pupusta ka ba? Kung ikaw pupusta ka sa manok na isa lang paa? Gunggong. Siyempre, pupusta ka dun sa manok na merong tare. Alam nga nang pumusta ka sa pato. Gago. Mamamatay yung pato sa pag isinabong mo yun sa manok. Abnormal din talaga tong mga ito eh. Nung din natin, kamusta na ba yung ginagawang investigasyon sa flood control anomalies? Lalo't kaya siya inilaga dyan sa DPWH dahil isa yung kagawaran na yan sa pinakang involved dito sa sinasabing anomalya at isa sa ibinigay na mandato sa kanya ay imbestigahan kung ano nga ang nangyayari. Pero alam mo, ang tugon niya, Secretary Dizon, medyo malayo-layo pa tayo pagdating sa investigasyon para masabing tuluyan nang nalinis ang kagawaran. Narito yung sinabi ni Secretary Dizon. It's a long way to go. You're talking about decades and decades of a systematic corruption of an agency. Ulul! Huwag mo nang balikan yung decades and decades, tanga. Pupunta ka pa sa decades and decades, abnormal ka. Sa 4 na taon lang na pagnanakaw dyan sa DPWH, lang yung imbestigahan mo kasi. Kaya wala kayo natatapos, putangin na ninyo dyan sa investigasyon na yan. Kasi nga, binabalikan nyo pa. Panahon ni Ramos, tangina nyo. Panahon ni Era, panahon ni Gloria, ni Pinoy, ni Duterte. Pukin ang ina nyo. Simulan nyo lang muna dito sa ngayon kung ano yung nasa harapan nyo. Putangin na nyo, binabalikan nyo yung mga yung mga dati, wala na yun eh. Unahin muna natin to, tapos balikan natin yung dati. Putang ina nyo, pinandi-delay nyo yan eh. Ay, imbestagahan natin, pero unahin muna natin yung nakaraan. Gago! Ngayon may krimen, ngayon may pagpatay. Tapos iimbestigahan mo yung pagpatay ng 1 taon. Kundi ka ba naman abnormal? Inagnas na yung mga namatay noon. Huwag mo na munang puntahan yun, cold case files yun, imbestigahan pa rin natin yan, pero unahin muna yung ngayon, abno. Kaya wala kayong nasusolusyonan kasi nandiyan dyan na sa harapan nyo yung dapat yung imbestigahan, tumitingin pa kayo sa kung saan-saan. Mga gago. Kundi ba naman kayo mga abnormal? Ang problema natin, yung 2024 budget, corrupt, 2025, corrupt, itong 2026, corrupt, yung 2023, corrupt. Dun lang muna yung titignan ninyo. Tapos na tayo dun sa nakaraan eh. Saka na natin yun. Unahin muna natin to para may masolusyonan tayo. Kasi kung yung ngayon hindi nyo masolusyonan, puta lalo hindi nyo masolusyonan yun noon, baka patay na yung mga nagnakaw noon eh. Yung mga nagnakaw ngayon, buhay pa man mga yan, nandiyan pa sa palasyo, yung isa nasa Congress, karamihan nasa Congress. Yung mga nandiyan sa Senado, buhay pa man sila, nandito pa sila sa Pilipinas, habulin na muna natin yung kaya nating habulin. Yung mga hindi na natin kayang habulin, baka yung mamaya, imbestigahan natin tong flood control o itong skandalo na itong pagnanakaw na ito. Asa na yung tao na to? Wala na sir, na-cremate na. Tanginan nyo kung di ba kayo mga abnormal. Kaya wala kayo nasusolusyonan kasi hindi nyo iniimbestigahan yung at hand. Yung nasa kamay ninyong, yung may control kayo. Yung wala kayong control, gusto nyo imbestigahan mga gago. Tinanggal nyo yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yun yung nag-imbestiga doon sa mga dating mga kurakot. O di sana kung hindi nyo tinanggal yan, di babalikan nyo na lang. Presidential Anti-Crime Commission, imbestigahan mo, yung mga dati mo nang iniimbestigahan, ano nang balita dyan? O di sana, may mga makukulong pambago. Hindi, tinanggal nyo yun, gago pala kayo eh. Tapos gusto nyo, imbestigahan ulit yun, tinanggal nyo ngayon nag-iimbestiga doon sa mga dating mga kurakot, mga ulul kayo. Abnormal. So it will take time, but I think there have been significant steps moving forward to ensure that these things don't happen again. And you will hear that from the President on Monday. At Maricel mismong si Pangulong Ayun na Marcos.
Si Vince Dizon mukha ng cartoons, no? Walang hiyang Vince Dizon to, no? Tapos daw nagsulat ng kanyang SONA, masasabi bang planchado na ang talumpati ng Pangulo? Well, kanina tinanong natin si Pangulong Marcos kung tapos na ba yung kanyang pagsusulat kasi siya nga daw mismo yung person Oh, ayun na, nagsusulat na si si Bongbong. Putang ina, wag ka na magsulat, Bongbong, di ka na marunong magsulat. Wala ka namang kwenta, walang hiya ka. Oh, eto ngayon, ang masama. Oh, eto masama, si Inday Sara hindi daw invited sa SONA. Uninvited daw si Inday sa SONA. Tangina ninyo, sinong gagong pupunta diyan sa SONA? Alam mo, tinatrabaho ka. Iimbitahan pa si Inday Sara. Kahit imbitahan mo yan, kahit putang ina, personal pa magpunta si Bongbong sa bahay niya, mag-abot ng imbitasyon, di pupunta yan. Muhing-muhi yan kay Bongbong. Sinong gago? Ang alam mo naman, na puro katarantaduan lang sasabihin niya, pupunta ka pa ron. Para lang kumain ka ng libre pagkain dyan sa Kongreso. Pucha, kumain ka sa Jollibee. Magkano man lang yung 2-piece chicken dyan sa Jollibee, walang ililibre ko kayo. Pupunta ka pa dyan. Miski ko, imbitahan dyan sa SONA eh. Baka, putsang ina niya, masasayang lang oras ko dyan. Alam ko naman magsisinungaling din yung ogag na yan. Uninvited daw si Inday sa SONA as if naman gusto ni Inday magpunta dyan. Nasa Europe si Inday ngayon, bisitahin na lang niya yung tatay niya. Kaysa makinig siya dyan sa kasinungalingan ni Bongbong. Kahit hindi na mag-SONA si Bongbong, sabi ko nga sa inyo, sa aksaya pa kayo ng pera eh. Wag na mag-SONA, mag-vlog na lang siya. Gumawa na lang siya ng vlog, tapos i-play na lang yun sa mga mainstream media. O kung 10 oras yung vlog niya, gawin niya 10 oras. Sabihin niya kung ano yung mga kasinungalingan niya. Hindi yung magdadamit ka pa, pupunta ka pa dyan. Tapos kakain ka pa, gagastos ka pa ng aircon. Pucha yan, pwede niya nang gawin yung kasinungalingan niya sa video lang eh. Kailangan pa nandyan para at least kung sa video, pwedeng i-cut-cut. Dyan, hindi na makakat yan. Yung mga abadi-abadi niya dyan. Yung mga alamano niya dyan. Lalabas na naman yan. Sa bagay, hindi lalabas yun kasi may teleprompter. Magaling magbasa yan eh. Yan. Uninvited daw si Inday sa SONA. Sige, ano ba yun? Pinaghahandaan na ang State of the Nation Address sa SONA ng Pangulo ngayong buwan. Pero uninvited o hindi nga ba imbitado si VP Sara? Alamin ang sagot ng Malacanang sa Frontline Report ni Mon Gualvez. Taong 2023 pa, huling dumalo ng SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, si Vice Ikaw naman kasi Inday. Dapat tinanggal mo yung tinanggal mo yung buhok mo baka si Valentina nandyan eh. Para matuklaw na yung nasa tabi mo eh. Pero baka pag tinuklaw to ng mga ahas ni Valentina tong si Kokak, puta baka mamatay yung mga ahas at hindi ng kamandag nito eh. Malupit ang kamandag niyan, puta asido. Oo. President Sara Duterte, katabi pa noon ng bise si First Lady Liza Marcos. Sa sumunod na 2 SONA ng Pangulo, no-show na ang VP. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Pucha, yan, yung designated survivor. Pucha, naging issue yan. Ang bobobo talaga eh. Oo, sabi ko nga sa inyo, manood kayo sa Netflix, yung designated survivor. Oo, panoorin ninyo kung ano yung series na yun. Maganda yung series na yun. Ina niya, naging issue sa kanila yan. Parang ipapapatay na naman daw si Bongbong. Dahil siyang papalit. Tanga. Nasa batas yun. Na siya talaga ang papalit sa presidente. Pag namatay presidente, may something nangyari sa presidente, siya talaga. Walang illegal doon sa sinabi ni Inday. She is the designated survivor. She is the next in line in case something happens to the president. Siya talaga yun. Nagsasabihin to mga ulul na ito. Noong 2024, naging kontrobersyal ang pahayag ng bise nang sinabing hindi siya dadalo at itinatalaga nito ang sarili bilang designated survivor. Sa ibang bansa, yan ang hahaliling leader sakaling may mangyaring malaking sakuna na ikamatay ng iba pang matataas na opisyal na nasa iisang lugar. Absent din ng bise sa SONA ng Pangulo noong Tsaka meron talagang ganun, designated survivor. Halimbawa, lahat ng leader nandiyan dyan. Meron talagang isa na hinihiwalay sila. Sumabog man niyang lugar na yan, merong tatayong leader. Nasa yun? Nasa proseso at sistema yun. Sa Amerika ganyan. Halimbawa, merong aatin sila lahat sa isang pagtitipon. May designated survivor. O halimbawa, may magpasabog ng missile, boom, bumagsak doon, namatay lahat ng mga tao nandoon. Namatay presidente, vice president, senate president, speaker of the house, Supreme Court justice, namatay. O may designated survivor. Siya yung nakaplano. If ever worse comes to worse, siya yung papalit na leader. Ganun yun. Normal yun, mga tanga. Hindi kayo marunong. English kayo na English. Di nyo alam yan. Mga tanga kayo. Paraang taon. Kaya nang matanong ang palasyo, Rosanes
Panola, Rosan Espanola, salamat sa iyo ha, mabuhay ka. Uninvited o hindi na ba iimbitahan ng bise sa SONA ngayong 2026? Sagot ng Malacanang, wala sa Pangulo ang desisyon. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives. Ayon sa palasyo, tinatapos na raw ng Pangulo ang kanyang magiging talumpati. Nakatakda sa July 27 ng SONA. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA, puspusan na rin ang paghahanda. Kami naman po ay support lang, especially sa traffic. May mga lead po na agencies, particularly yung Secretary General ng both houses, Congress and Senate. At yung protocol po ng Malacanang na amin pong sinusunod. Sa Sabado, magkakaroon ng walkthrough kasama ang PNP at iba pang ahensya para maplansya ang takbo ng traffic at seguridad sa paligid ng batasang pambansa sa Quezon City. Tinatayang nasa 1,500 na enforcers ang ide-deploy sa araw ng SONA. Magbubukas ng zipper lane para sa mga motorista at eksklusibong lane para sa mga dadalo. Hindi rin isususpindi ang number coding. Nagbabalita mula sa frontline. So hindi daw invited si Inday. Hindi daw nila alam. Huwag nyo na imbitahin, gago. Nasa Europe yung tao eh. Nagpapasarap na yung tao sa Europe eh. Binibisita na yung binibisita na yung kanyang tatay dun eh. Oh. Ano na nangyari simula nung huling SONA? History lang kung ano na mga nangyari. Simula nung naging nagsona-sona to presidente ng kaletse-letse ng Pilipinas. Oh, bago tayo maghiwa-walay. Barilan sa Senado, high profile cases. Paano hinarap ng PBBM administration ang nagdaang taon? Puta, hindi niya mahinarap. Ang humarap si Claire Castro, hindi naman siya, mga tanga. Nagsasasabi ninyo. Oh, sige, paano daw hinarap ni Bongbong yan? Sige nga. Mula sa barilan sa Senado hanggang sa pag-aresto sa ilang politiko, nabulabog ang bansa sa sunod-sunod na high-profile cases sa ilalim ng administrasyon. Oh, di ba? Pantakin mo barilan sa Senado. Santamukal ng mga high-profile cases daw. High-profile cases? Paano naging high-profile cases? High-profile case, puros politika man yan. Ganyang kasalot si Bongbong. Sabi ko nga sa inyo yung ganda ng 6 na taon ni Pangulong Marcos. Ang ganda nung sinabi ni ni future President Robin Padilla. Sabi niya, sa isang magaling na presidente, yung 6 na taon kulang. Kulang ang isang 6 na taon sa isang napakasipag at napakagaling na presidente. Pero sa isang tarantado, inutil, gago, tanga, bangag, adik, abnormal, loko-loko, siraulo, demonyo, satanas, abnormal na naman. Sa isang presidente na ganyan, na walang kwentang tao, yung 6 na taon, parang forever, parang hindi natatapos. Oo, sobra-sobra. Sa totoo lang, ang isang taon na magkaroon ka ng gagong presidente, sobra-sobra. Pero yung 6 na taon, tarantado presidente mo, ang hirap nun. Pero ang isang magaling na presidente, kulang na kulang yung 6 na taon sa kanya. Tangina, sa 4 na taon, binura lahat ni Bongbong, lahat ng record. Lahat ng record, putsang inan yan. Wala ka ng presidenteng maaalala sa sobrang dami ng issue na ginawa nito ni Bongbong Marcos ngayon. Mula mo sa Maharlika Investment Fund, sa pagbebenta ng ginto natin, sa pagkuha ng pera sa PhilHealth, sa flood control scandal, sa lahat, putsang ina, ang daming drogang nahuhuli ngayon. Yung dami ng drogang nahuhuli ngayon, hindi dahil magaling sila, dahil madaming droga sa Pilipinas. Hindi dahil marami silang nahuhuli, magaling sila. Nung panahon ni Pangulong Duterte, konti-konti na lang yung nahuhuli kasi nga walang drug sa Pilipinas. Ngayon, sobrang dami ng droga sa Pilipinas, marami silang nahuhuli. Imagine niyo kung gaano karami yung hindi nila nahuhuli. Ganun yun. Maraming pumapasok na drugs ngayon dito, kaya maraming drugs na nahuhuli. Hindi sila takot. Panahon ni Pangulong Duterte, walang makuha halos na droga dahil walang pumapasok. At kung ano-ano pa, kayo na magdagdag dyan ng mga kasalanan ng administrasyon na ito sa atin sa loob lamang ng mga maikling panahon na yan. Sa gitna ng ingay ng mga investigasyon, paano nga ba haharapin ng Pangulo ang kanyang ika-5 SONA? Narito ang special agenda report ni Hannah T. Isang historic low para sa bansa kung tawagin ng ilan ang nangyaring barilan. Sa loob mismo ng Senado, nag-ugat yan ng tangkain ng mga otoridad na arestuhin si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC bilang co-perpetrator. Hinahalang hindi papasukin sa sesyon. Sa kaso Maricho, salamat.
Crimes Against Humanity ni FPRRD kaugnay ng kanyang matugong war on drugs. Sa loob ng 2 araw na natili si De La Rosa under Senate Protective Custody sa Senate Complex matapos maging missing in action ng ilang buwan. Nang humupa ang kaguluhan, wala na si De La Rosa. Nakalabas siya ng Senado at muling nawala sa mata ng publiko. Isa lang ang bato standoff sa mga malalaking operasyon laban sa high-profile personalities sa ika-4 na taon ng Administrasyong Marcos. Bago pa man ang insidente sa Senado, humaharap na ang pamahalaan sa lumalaking listahan ng mga politiko, negosyante, kontratista at dating mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang sunod-sunod na operasyon, kalakhang umiikot sa 2 malalaking kontrobersya. Ang kaso ng mga nawawalang sabungero at ang multi-billion peso flood control scandal. Sa sentro ng missing sabungeros case, si bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang. Tulad niyan, missing sabongero, Charlie Atong Ang, nahuli na. Ayun o, si Kapunan. Yan yung prosecutor na gustong ipakulong si Inday Sara. Tangina, kriminal yung kliyente. Oh, di ba? Kriminal yung kliyente. Kung totoo na ito si Charlie Atong pinalibing lahat yan, ang daming tao niyan. Tapos sasabihin nito ni Kapunan, si Inday Sara daw, threat sa mga Pilipino. Nagde-death threat daw sa presidente. Na si Inday Sara daw ay, hindi fit maging presidente. Putang ina, yung kliyente mo, ang daming pinatay na sabongero. Dahil lang sa sugal. Yan yung pinagtatanggol mo, kriminal. Tapos sasabihin mo, kriminal si Inday Sara, Kapunan. Tigas ng mukha mo. Di ba? Lang hiya itong matanda na ito. Makapagsalita, akala mo fake news peddler naman. Sinabi mahilig sa bird si Ping Lacson. Siya ang itinuro ni whistleblower Julie Dondon Patidongan na umano'y mastermind sa pagdukot at Hanggang ngayon, di pa nila nakikita yan. Nandito sa Pilipinas yan, di pa nila nakikita. Hanggang ngayon, ang tagal na yan. Jombic Remulla, putang ina. Kung ano-anong pinagagawa mo sa buhay mo, etong suspect sa pagpatay sa mga tao na ito, hanggang ngayon, hindi mo pa nahuhuli. Ewan ko kung binabayaran ba kayo niyan para hindi siya mahuli. Nauna pa nakulong si Mike Defensor at saka si Marcoleta kaysa rito sa mokong na ito. Ay sa mga biktima, 20 million pesos ang patong sa ulo ng puganteng negosyante. Si Atong po ay bumibiyahe na hindi ko kukulang ng 20 ang bodyguard namin. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad. Sanay po yan sa marahas na paraan para solusyonan ang kanyang problema. So we consider him hard and dangerous. Sinikap din ng pamahalaan na maibalik sa Pilipinas si resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. November 21, 2025 nang maglabas ang Sandigan Bayan ng mga warrant of arrest at whole departure order laban kay Ko at iba pa kaugnay ng isang maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Pero nang mga panahong iyon, nasa labas na ng bansa si Ko. April 2026, nadetine si Ko sa Prague, Czech Republic dahil sa isang immigration violation. Nagpadala pa ang pamahalaang Pilipinas ng delegasyon sa Europa. Maniniwala kayo itong mongoloid na to? Siya lang ang mastermind ng lahat ng mga katarantaduhan dito sa Pilipinas. Naniniwala kayo? Oh, malabo yan. Tayo na may amo yan. Yung amo niyan, Tabatchoy. Tambaloslos. O, malabo naman na yung tambaloslos at saka yan lang yung nagkasundo dyan. Yung pinsan, kasama yan. Anak ng tinapay, lolokohin nyo pa tayong bayan, di ba, Jumper? Sa pag-asang maiuuwi na siya. We'll bring Saldico home. Pero kalaunan, Bring Saldico home. Nahuli na si Saldico. Ganyan kasi nungaling si Bongbong. Nahuli na. Putang ina niyan yung pala, hindi pa. Sinungaling. Di ba? Oh, ngayon, bakit hindi na masyadong napapansin ng taong bayan yung pagsisinungaling ni Bongbong? Consistent. Simula umpisa hanggang ngayon, sinungaling eh. So if there's one thing nga talaga na consistent siya, yung pagiging sinungaling eh. Pangalawa na lang yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan eh. bigo ang Department of Justice. I have to share difficult news, mga kababayan. Czech authorities have informed us that Mr. Saldico is no longer in their custody. Sinungaling si Bongbong. Sila naglabo-labo. Ito nga DOJ natin, nagpunta pa dun eh. Nagpunta pa dun, gumastos pa para lang dito. Pwede naman nilang sabihin na, yung ambassador natin sa Czech, yung ambassador natin sa any state in Europe, pumunta nga kayo dun para i-check. Pucha, siya pa talaga yung personal na nagpunta ron. Gumastos pa pera ng taong bayan, nagsasayang kayo ng pera, tapos imbestiga kayo ng imbestiga sa pera na ginastos ni Inday Sara sa mga komunista. Pero hindi lahat ng high-profile individuals nakatakas. Kabilang sa mga unang malalaking pangalang nadakip ay ang tinaguriang flood control queen na si Sara Diskaya.
December 9 nang sumuko si Diskaya sa NBI bago pa man mailabas ang arrest warrant laban sa kanya. Ang asawa niyang si Curly Diskaya ay nasa ilalim noon ng Senate custody pero pagsapit ng Hunyo, inaresto na rin siya ng mga pulis dahil sa non-bailable malversation case. I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Diskaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang nag-deal ng mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. Pero hindi sa mga kontratista natapos ang pagpapanagot sa flood control scandal. Umabot ito sa isang nakaupong senador at isang dating miyembro ng gabinete ni PBBM. June 1, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban kay Senator Jinggoy Estrada. Inakusahan si Estrada na tumanggap ng about 573 million na kickback mula sa mga flood control project. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Kasabay inaresto si Manuel Bunuan, ang kalihim ng DPWH nang pumutok ang flood control scandal. Nagbitiw siya sa gabinete noong 2025 sa gitna ng isyung ito. Sinundan niya ng pinakabagong pag-aresto sa isa pang nakaupong senador. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayaran... Alam mo, parehas na parehas talaga yung tatay eh. Nung yung tatay ni Bongbong ang nakaupo, ganun din, ang daming mga political prisoner. Ang daming mga ikinulong na mga kalaban nila. Ang dami. Ganun din ang ginawa ni Bongbong. Same same blueprint. Talagang sabi ko sa inyo, kung meron natutunan si Bongbong sa tatay niya, lahat ng mga negative traits ng tatay niya na tutunan niya. Yung tatay niya for the first siguro half nung 20 years na naging presidente, maayos naman yung ginawa ni Marcos senior. Naging demonyo na lang siya hanggang sa kalaunan, patagal siya ng patagal sa pwesto, mas nagiging demonyo siya. Pucha, ito si Bongbong, hindi niya na kailangan ng 25 years para lang maging demonyo. Pag upo pa lang niya, satanas na siya kagad. Satanas na siya kagad, naging demonyo na siya kagad, binaboy niya kagad ang Pilipinas. It took 25 years for Marcos Sr. to, from good na maging diktador. 1960s, di ba? From being a good president, tapos nagta-transition siya to becoming an evil person. Si Bongbong hindi. Putang ina niya, pag upo ni Bongbong, satanas kagad siya. Hindi niya na kailangan ng 1 buwan, 2 buwan, 10 buwan. Pag upo niya, demonyo kagad siya. Tumarabaho kagad siya. Rumatrat kagad siya, mga bossing. Ganun. Katindi ito si Bongbong. Kaya ganito nangyari sa Pilipinas. Sa isang iglap lang. Puta, mas matindi pa. Buti pa si Imelda Papin. May 1 linggong pag-ibig. Ito si Bongbong, pucha, pag upo pa lang. Pak! Executive Order 01, tanggalin yung Presidential Anti-Corruption Commission. Bakit mo tatanggalin yung Anti-Corruption Commission? Kung hindi ka magnanakaw sa bayang Pilipinas, tama? Ang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. July 6, kasabay ng pagbubukas ng impeachment trial ni VP Sara, inaresto si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder dahil sa pagtanggap niya ng 75 million peso worth of... Boss Dada, Gcash mo ba yan nandyan? Oo, Gcash ko yan. Di naman pwedeng Gcash sa kapitbahay ko yan. Oo, Rica Rubiekpe. Akin yan. Nilagay ni Putragis yan kasi mabait si Putragis. Gusto niya, mag-Gcash daw kayo. Si Putragis talaga kahit kailan campaign donations. Inaresto rin ang dating congressman na si Mike Defensor, isa sa mga campaign donor ni Marcoleta. Habang ipinakita ng mga pag-aresto ang kakayahan ng administrasyon na magpatupad ng batas. Pinakita ng administrasyon yung kakayahan na magpatupad ng batas, ulul. Pinakita ng administrasyon yung kakayahan nila na ipatupad ang batas na baluktot sa mga kalaban nila sa politika, ganun yun. Bilyonaryo na to, fake news din Ang ina niyan, walang kakampi si Bongbong na nakulong, lahat puro kalaban. Anong tawag doon? Di ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para lipulin unti-unti ang lahat ng mga makakalaban niya magiging kontra sa kanya. Walang hiya na balita na yan ng bilyonaryo na ito. Alam mo, bayad na bayad Mga nakatakas ang mga limitasyon nito. Ngayong haharap si Pangulong Bongbong Marcos sa bansa para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Tuloy-tuloy kaya siyang maghahabol sa pananagutan, higit pa sa mga naglalakihang balita, mga away at mga madramang pag-aresto. Hana Tia. Yun. So yun yung mga nangyari. Pero hindi nila ibinalita. Hindi nila ibinalita yung kung yung mga nakita natin, na pinakita natin na mga kasalanan nitong administrasyon na to sa bayang Pilipinas. Dapat meron ding highlights. Sino ba pwedeng kumuha nun? Gawa nga kayo ng highlights ng lahat ng mga issues ni Bongbong simula nung umupo siya. Ipapakita ko dito. Sige na.
O wala akong time na maghalungkat eh. O baka mayroon kayong mahalungkat, mga videos, previous videos. Di ba may SONA siya? O sana makapagpakita rin tayo ng lahat ng mga paghihirap ng mga Pilipino, katarantaduhan nangyari sa gobyerno mula pag-upo nila hanggang ngayon. O kasi kung may SONA, ang presidente, dapat may SONA din ng taong bayan. O dapat ipakita rin ng taong bayan yung totoong nararamdaman ng taong bayan pangkontra dito sa SONA ni Bongbong na puro kasinungalingan, di ba? But anyways, mga bossing, we have reached the final stage of our live stream today. Maraming salamat kay JJE Iloilo dyan sa United Arab Emirates. Mabuhay kayo. Lahat ng mga nagpakulay sa ating channel, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong tulong. Mabuhay kayo at sana ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta kay Boss Dada, lalo-lalo sa Banateros. Kung nagustuhan ninyo itong video na ito, i-share ninyo, i-like ninyo. Pero para makarating sa mga satanas sa Pilipinas, baka sakali atakin sila sa puso pag nakita nila yung mukha ko. Good riddance yan, di napakaganda, di ba? So maraming salamat mabuhay kayo siguro. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag